Si Pulong Duterte, mga kababayan, ito yung kanyang reklamo patungkol sa pag-resign ni Romualdez. Ito, mga kababayan. Ito na, mga kababayan. May ads lang ha. Hindi pa tapos ang sagutan sa pagitan ng dati at kasalukuyang presidential sons. May bagong hirit si Davao City Congressman Pulong Duterte laban kay House Majority Leader Sandro Marcos, kaugnay pa rin sa flood control scandal at shake-up sa Kamara. Ang detalye sa agenda report ni Ito John na. Manalo. Mga kababayan. Muling pumanat si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte laban kay House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ni Pulong na kung hindi lang daw bulag at bingi si Sandro sa sigaw ng taong bayan, malalaman niyang sinagot na raw ng DPWH Region 11 ang issue patungkol sa infrastructure projects sa Davao City. Nagbanatan si Pulong, si Sandro, at patungkol sa pag-resign ni Romualdez. So kung hindi lang daw bulag si Sandro sa sagot ng DPWH ng Davao na wala daw ghost project. Sige, sabihin natin walang ghost project. Bakit hindi natin subukang puntahan isa-isa? Kasi nga nangyari na yan sa ginawa ni PBBM. Ang nakalagay sa DPWH completed. Pero nung binisita ni Marcos, walang naipatayo. Paano kung mga proyektong yan ay ganun ang pangyayari? Either nakatayo, substandard naman. Yeah? Or either completed sa DPWH, pero wala namang nakatayo. Di ba? Paano kung ganun nga? Di ba? Paano kung ganun nga? Kung hindi daw bulag si Sandro, sa sabi ng DPWH, wala daw ghost project sa Davao. Lahat daw, okay. Paano nga kung naipatayo pero substandard naman? Ilang taon lang, biyak na agad, sabog na lahat. Meron nga akong nakita dyan, tulay napuputol na, hindi na pinapadaanan. Meron pang isang flood control dyan, butas na. Ang taas, simento, ang ilalim, malalaking bato, wala man lang bakal. Yan, pinakita ko na din dito yon, pati yung kalsada. So ngayon, paano kung ang okay ng ang sabi ng DPWH okay? Yeah? Pero nung tinignan, in-inspection isa-isa, walang nakatayo. So ready ba kayo na managot? Na nagkakahalagang 49.8 billion pesos. Giit ni Pulong, properly accounted for ang lahat ng proyekto sa 1st District ng Davao City at sana raw ay kaya ring maging kasing transparent ni Sandro. Nanindigan din si Pulong na walang ghost project sa kanyang distrito. Nako! Una nang naiulat na 51 billion pesos ang nilaana para sa infrastructure projects sa distrito ni Pulong mula 2020 hanggang 2022 noong administrasyon ng kanyang amang si FPRRD. Kaya hiniritan siya ni Sandro na nagsabing busy pa raw si Pulong sa paghahanap sa pondo. Sagot din ito ni Sandro sa banat ni Pulong na cover up lang daw ang pagtatalaga kay Isabela 6th District Representative Boji D bilang bagong House Speaker. At ang pumili umano kay D, walang iba kundi ang presidential son. Nanay Minda, hello po. Nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for... Ayan, sabi ko sa inyo mga kababayan. Ito na, mismong si Sandro na nagbulgar. Yun kasing patutsada ni Pulong mga kababayan, cover up lang daw. Bumaba si Romualdez, ibang mukha pero pareho lang daw ang galawan. Kawatan pa rin. Yan din, sabi din ni Sara yan. Mismo si Sandro nagsabi, kung present ka lang kasi lagi, Pulong, makikita mo kung paano pinagbutuhan ng mga kongresista si Boji D. Napapalit kay Martin. Ang problema kasi, Pulong, hindi ka kasi pumapasok, lagi ka kasing wala. Yeah? Yan ang problema, hindi ka present, lagi kang absent. Kaya maghuhula-hula ka, gumagawa ka lang ng kwento
na planado ni Marcos na si Buji D ang ipalit. Iba man ang mukha, pareho lang din daw ang galawan, magnanakaw pa rin. Naku, malaking aligasyon yan. Yeah? Na, hindi pa naka-duty yung tao, hinusgahan nyo na. Walang pinagkaiba kay Romualdez, magnanakaw pa rin. Mahirap yun kung ako kay Buji D. Ano ko yan? I-terminate ko yan pagiging congressman. Yung ginagawa, yung sinasabi ni Pulong, i-terminate ko yan pagiging congressman. Tanggalin sa serbisyo. Biruin mo, nagpalit ng katawan. Nagpalit ng mukha, pero pareho lang din. Walang pinagkaiba, magnanakaw pa rin. Oh. Kaya, dapat kasi sa mga ganyan, mga kababayan, sinasampulan yan eh. Tiniterminate dapat yan, mga ganyan. Katulad kay Sara. Nabansagan kang vice president, tas gala ka ng gala. Kaya sabi ni Sandro, kasi ang sabi ni Pulong, kung hindi daw bulag si Sandro, sasabi ng DPWH, walang ghost project sa Davao. Sabi naman ni Sandro, di sana kung hindi ka absent ng absent, di sana kung present ka, nandito ka bumoto, malalaman mo kung sino ang nag-appoint. Di ba? Kung sino si Buji D. Kasi pinagbutuhan ng tao yan, ng mga kongresista. Bago nila ginawang House Speaker yan. Paano malaman ni Pulong absent ng absent? Mismo si Migs Nograles, kapatid ni Carlo Nograles, ang nagsabi, nanalo ka nga. Paano manghingi ng tulong yung mga constituent mo sa 1st District ng Davao, yung opisina mo, wala laging tao. Wala namang holiday pero nakasarado. Yan ang mahirap eh. Kaya sabi ni Sandro, tignan ninyo. Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Diba? Sunog ka ngayon kay Sandro. Tandaan niyo mga kababayan, mauungkat yan. Maniwala kayo sa akin. Alam nyo, yung patutsyada ni Pulong, na si Sandro na ngayon ang tinitira niya, mismo ang House of Representatives, uungkatin yung 51 billion na yan. Maniwala kayo sa akin. Sabi ko nga sa inyo, si Romualdez mag-resign yan, nagkatotoo, di ba? Ito, yung 51 billion ni Pulong, mauungkat yan. Pinag-initan si Sandro. Kaya nga sabi ni Sandro, baka busy pa si Pulong sa kakahanap niya sa 51 billion. Totoo yan. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, mauungkat yan. Mabubuksan yan. Yung sinabi ni Pulong na walang ghost project sa Davao pero ang baha, napakatindi. 51 billion budget mo, binaha ka pa rin. Pag yan inisa-isa, bawat proyekto niya na infrastructure project halagang 51 billion. Pag 10, 50 ka project na yan, sasabit puro substandard, makukulong si Pulong. Maniwala kayo sa akin. Mga kababayan. Makukulong talaga sila dyan. May managot, sabi pa naman ni PBBM. Sabi pa naman ni PBBM, walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kapamilya. Managot ka kung may ginawa kang mali. Pira ng taong bayan yan. Mahiya naman kayo. 'Di ba? Mauungkat yan. Sa ngayon kasi hindi tama, hindi lang yung okay, hindi sapat yung porket nakalagay sa DPWH completed. Yun na yun. Hindi yan okay. Kasi bakit? Si PBBM mismo nag-inspeksyon. Yung Bulacan, completed sa DPWH, pero walang naipatayo maskin isang bakal. Sa tingin ninyo, porket sinabi ng DPWH, okay, walang ghost project, ay maniniwala ang presidente niyan? Hindi. Ang gagawin niya ng independent commission or investigator ni PBBM, pupuntahan nila yan isa-isa. Ngayon nga nag-iikot na nga yung isa sa investigator ni PBBM. Pinuntahan isa-isa. Ngayon yung project ni Pulong na 51 billion, mga kababayan. Kapag ichinik isa-isa yan, substandard yung iba, mananagot siya dyan. Nako. Mga kababayan. Kasi ito pa lang, meron ako ipakita sa inyo. Ito pa lang. Tignan ninyo. Ito ha. Kalsada.
sa Davao. Biak. Ito palang parte ng proyekto ni Pulong ito. Mga kababayan, hindi na pinadaanan. Davao City. Ayan o. Kita nyo, nabiyak. Oh, ito pa lang oh. Biyak na yung kalsada. Oh. Kita nyo yan? Yan pa lang mga kababayan na biyak-biyak na. Isa yan sa i-inspeksyonin. Biyak-biyak na oh. Ate, Oh. bawat sa ulan. Ayan oh, nagbibiyakan. Ah. Yan pa lang i-inspeksyonin yan. Ah, sunod. Ito Ladies pa. and gentlemen, welcome to Davao City, the King City of the South. Ito pa. Walang ghost project sa Davao City. Yan ang iginihit ni Congressman Paulo Duterte bilang tugon sa patutsada ni Congressman Sandro Marcos na malamang hinahanap ni Duterte ang 51 billion pesos na ginastos sa kanyang distrito kaya hindi nagpapakita sa mga sesyon ng Kamara. Sabi ni Duterte, nilinaw na ng DPWH Region 11 na properly accounted for ang 49.8 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Dagdag ni Duterte, hindi na siya dumadalo sa sesyon sa Kamara at hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil hindi na niya umano matagalan ang katiwalian sa Kamara. Walang go... Bumigay ang steel bridge na yan sa Davao City matapos daanan ng truck. Ayon sa ulat, patungong Kalinan ang truck na tumawid sa Matina-Pangi Road. Ngunit imbis na dumiretso, lumiko umano ang driver patungong Inigo Village at tumaan sa steel bridge. Nagresulta po ito sa pagbagsak ng tulay at tumagilid naman ang truck. Kita ninyo? Napakadami pong proyekto doon. Nagbibigayan, nagbibiyakan ng mga kalsada. Meron pang flood control sa Matina. 'Di ba? Bumulwak yung gilid. Sabi ko nga sa inyo, completed nga. Paano nga kung completed, substandard naman? Paano nga kung completed, wala namang naitayo? Kaya nga walang ghost project kasi baka wala nga rin. Kaya nga walang ghost. Di ba? Naku, mga kababayan, sabi ko sa inyo, mauungkat yan. Ito pa, sabi ni Sarah, mga kababayan, bukod dyan, kay Pulong, nag-react din si Sarah patungkol sa pagpalit kay House Speaker D ni Martin Romualdez. Ito. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit Ma'am ng Cheryl mga Andres, tao. hello po. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Wala umanong pinagkaiba si House Speaker Faustino Bogie D sa pinalitan nitong si Congressman Martin Romualdez. Ito ang pananaw ni Vice President Sara Duterte sa bagong pinuno ng Kamara. Ayon sa Vice Presidente, para lamang may masabing may ginagawa ang House of Representatives sa reklamo at galit ng mga tao, kaya nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Kongreso. So sila lang din yon, sila lang din yan at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because... Bakit Sarah? Sino ba ang gusto mong papalit kay Romualdez? Si Pulong? Sino ba ang gusto mong papalit kay Romualdez? Si Chanco? Anong maaasahan namin? Diba? Sino ang gusto mong papalit? Sara at Pulong, tanungin ko kayo. Sino ang gustong papalit kay Romualdez? Yung kaalyado nyo? Kasi lahat na lang mali sa inyo eh. Hindi pa nga nakapag-umpisa pagtrabaho yung pumalit kay Romualdez, sinusgahan nyo na agad eh. Akala nyo ang piperfect ninyo, puro nga kayo absent eh. Pag i-check nga yung attendance niyo sa trabaho ninyo bilang public official, wala nga kayong mga attendance siguro sa isang linggo eh. Wala nga ata kayong present eh. 'Di ba?
Halos na lang lahat ng uupo sa gobyerno, lalo na hindi nila kaalyado, mali na sa kanila. So ngayon, okay lang sana kung pupuna kayo, mga perpekto kayo. Ikaw nga mismo pumuna, wala kang kwenta eh. 'Di ba? Yung mga uupo, hanggat hindi nyo kaalyado, sisiraan ninyo. Pero kayong mga naninira, wala namang kay kwenta. Anong maasahan namin kay Pulong? Bilang kongresista, anong ginawa ni Pulong ngayon? Simula nung nanalo siya. Ikaw, bilang Vice President, anong ginawa mo? Wala, di ba? Tapos kung may mga bago na itatalaga, pinupuna agad ninyo. Sila-sila lang yan. So anong gusto mo? Kayo-kayo? Sila-sila lang yan. Si ganito lang yan. Ikaw nga, naging Vice President ka, wala kang ang kwenta eh. Di ba kita ninyo mga kababayan? Halos lahat na may bago na itatalaga, makasalanan na hindi pa nagawa. Hindi pa naka-duty si Buji D. Sinasabihan niya, sila-sila lang yan. Nagpalit lang ng mukha, iisa lang yan. Pareho lang din ang galawan yan. Di ba? Di ba mga kababayan? Ako tanggap ko sana yung mga patutsada ni Pulong at ni Sara eh. Pero ang problema kasi, yung mga nagpapatutsada, yung mga pumupuna, wala din naman mga kwenta. Alam nyo yung kasabihan na nag-a-advise ka na nga lang, wala rin namang napapala yung advice mo. Dapat manahimik ka na lang. Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, tanungin ko kayo, mali ba na mag-react tayo sa kanila? Kasalanan ba? Krimen ba? Na maglabas tayo ng opinion bilang ordinaryong tao sa kanila? Kasi ang sabi ng mga DDS, inano daw ako ng mga Duterte, bakit daw ako galit? Sa tingin nyo matutuwa kayo? Ikakatuwa mo yung sinabi niya, hindi pa nakaupo si Buji D. Sasabihin niya, sila-sila lang yan, plano lang nila yan. Kung ano si Romualdez, ganun din si Buji D. Hindi pa nga nakapag-duty yung tao. Wala pang 3 araw, Di ba? Sir Alex, maraming salamat sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much. Wala pang ang duty, wala pang 3 araw yung tao mula nung umupo. Husgahan nyo na, samantalang kayo, tagal nyo na nakaupo dyan, mga wala kayong kwenta. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, Vice President Sara, wag ka na mangarap maging presidente sa 2028. Bakit? The more kasi nakuda ka ng kuda at nagpapakita ka sa tao, the more na mawawala ng gana ang tao sa'yo. Kasi nga, ang lakas ninyong pumuna, ang lakas ninyong kumuda, ang lakas ninyong manira. Di ba? Bakit hindi mo subukang tanungin? Di ba? Bakit hindi nyo subukang tanungin kung ano ang nagawa ninyo sa bayan? Di ba yun lang kasimple eh? Bakit hindi nyo subukan tanungin kung ano yung naiambag ninyo sa bayan? Para may karapatan kayong pumuna. Pero kung wala man kayong mang-ambag, manahimik na lang kayo kasi babalik sa inyo eh. The more, ako sa inyo, nanahimik na lang kahit nagtatrabaho kayo, tapos, walang mapupuna. Kaming mga vlogger, wala kaming mapuna sa inyo. Pero karapatan namin pumuna kasi kayo nga mismo walang ginawa, ang lakas nyo mamuna eh. Wala pang 2028, namumulitika na kayo. Diba? Kaya yun po yun, mga kababayan. Katulad nito,